Happy Sabbath po, Brother Melvin, at sa ating mga kapatid ngayon. Yan. At lalo na yung mga kapatid natin papunta ngayon sa Women's Fellowship sa Area 2. Ayan. At siyempre yung mga kabataan natin sa Youth Alive na ngayon ay inulan sila na basa yung kanilang tent. So isang mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat. At tayo ngayon ay patuloy na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon gamit pa rin ang sa mga makalangit na dako. At malapit na ang bare months, no? Ilang weeks na lang. O isang linggo, halos isang linggo na lang mga kapatid ay bare months na. So hindi nababaling integridad. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Ang aming buhay ay walang katiyakan. Ngunit kami patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang bawat isa sa amin. Kayo ang aming tagapagligtas at wala ng iba. Aming inilalapit, Panginoon, ang aming pong pag-aaral ngayong umaga. Tulungan niyo po kami na ang aming integridad ay hindi mawala, hindi mabalik, kundi ito'y magpatuloy ayon sa inyong kalooban. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong pinaka key text, Awit 41 verse 12, ang sabi po dito, tungkol sa akin, inaalalayan mo ako sa aking katapatan at inilalagay mo ako sa iyong harapan magpakailanman. So ang sabi po dito, ang ating Panginoong Diyos ang umaalalay kay David, no? At siya ang naglalagay ng ang Panginoong Diyos ang lumalapit ko sa atin mga kapatid kay Haring David. Ibig sabihin, kahit na isang libong hakbang tayong mapalayo sa Diyos, ang kailangan lang nating hakbang pabalik sa Diyos ay isang hakbang. Bakit? Dahil laging nakasunod ang ating Panginoong Diyos. Sabi dito, inilalagay mo ako sa iyong harapan. So ang ating Panginoong Diyos ay nakasunod sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, alam niya ang bawat detalye ng ating buhay, kilala niya tayo, ano yung mga desisyon natin. Kaya dito mga kapatid ko, no, napakahalaga na ating pong patuloy na tahakin ang buhay na mayroong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Na dapat yung ating integridad ay hindi nababali. Bakit? Kita tayo ng Panginoong Diyos eh. Kilala tayo ng ating pong tagapagligtas. Ayan. Sangayon po dito sa mga makalangit na dako. Sa bawat pagkilos ng buhay, ang tunay na Kristiyano ay kung ano ang nais niyang isipin ng mga nakapaligid sa kanya. Ginagabayan siya ng katotohanan at katuwiran. Hindi siya nagpaplano ng hindi maganda. Kaya nga, wala siyang dapat pagtakpan, ang sabi dito. Ang ating Panginoong Diyos, ay walang pinagtatakpan, kundi nililinis ang lahat ng ating mga kalikuan. So, ang buhay ng tunay na Kristiyano, ano po ang dapat, mga kapatid? Ay kinakailangan ang buhay at yung pagkilos natin ay talagang kilos Kristiyano, kilos mananampalataya, ugaling mananampalataya. Sabi dito, maaari siyang punahin, maaari siyang subukin. Ngunit sa lahat ng bagay, nagliliwanag ang kanyang hindi nababaling integridad tulad ng dalisay na ginto. So yan po yung tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, mga kapatid, ang tunay na mananampalataya, hindi lang Sabado, hindi lang araw ng pagsamba, araw ng pangilin, mabait, tapat sa Panginoong Diyos. Kahit ordinaryong araw, ay tapat pa rin sa ating Panginoong Diyos. Kasi mga kapatid ko, makikita natin ang isang mananampalataya na totoo sa ating Panginoong Diyos sa mga ordinaryong panahon di ba? Sa mga ordinaryong panahon doon mo makikilala ang tunay na Kristiyano sa mga ordinaryong panahon. Pero kasi yun yung panahon na talagang may mga secular na tayong pinagkakaabalahan. O nga naman pagka Sabado o pag araw ng pangilin, araw ng pagsamba talagang lahat ng kabaitan nandoon sa atin, di ba? Pero pag ibang araw doon makikita yung ating buhay
No, kailangan yung ating integrity, yung ating pananampalataya, ganun pa rin. Siya ay kaibigan at tumutulong sa lahat ng nakaugnay sa kanya, ang sabi dito. At ang kanyang kapwa-tao ay naglalagak ng tiwala sa kanya sapagkat mapagkakatiwalaan siya. Ayan, kumukuha ba siya ng mga manggagawa upang magtipon ng kanyang ani? So dito po mga kapatid ko, ang isang tunay na mananampalataya ay mapagkakatiwalaan. Ayan, ang isang tunay na mananampalataya ay mapagkakatiwalaan. So maraming kwento na ganyan, no? Seventh-day Adventist yung pinapahawak na ganito kasi talagang tapat sa ating pong Panginoong Diyos at talagang tapat sa tungkulin, mapagkakatiwalaan. Oh, dapat ganyan ang lahat ng mananampalataya. Pero syempre, hindi naman lahat ng mananampalataya ganyan. Pero nawa, majority sa atin, no? Lalo na sa mga Seventh-day Adventist na mapagkakatiwalaan, tapat sa ating Panginoong Diyos at tapat din sa kapwa-tao. Di ba? Napakaganda yan, napakaganda. Kapag ikaw ay pinagkakatiwalaan ng ibang mga tao. Sabi dito, hindi niya ipinagkakait ang kanilang pinaghirapang pera. Mayroon ba siyang pag-aaring walang madali ang paggagamitan? Kanyang pinaggagaan ang mga pangangailangan ng kanyang kapuspalad na kapatid. So ibig sabihin mga kapatid, hindi madapot ang isang mananampalataya. Kung meron tayong extra money at meron talagang totoong nangangailangan, no, we lend, no, ay ibig sabihin meron binibigyan natin, namimigay tayo ng biyaya. Sa abot lang din naman ng ating makakaya. Hindi naman lahat ibibigay mo, kundi yung abot ng iyong makakaya. At least meron lamang tayo na ibigay dun sa totoong nangangailangan. Di ba? Hindi siya nagsisikap na palaguin ang kanyang mga pag-aari sa pagsasamantala sa hindi inaasahang kalagayan ng kanyang kapwa. Ang tinatanggap lamang niya ay ang patas na halaga sa kanyang mga ipinagbibili. Ayan. So sabi po dito mga kapatid, siya ay mabuting katiwala ng ating Panginoong Diyos at dahil siya ay katiwala ng ating Panginoong Diyos, hindi siya nandaraya sa kanyang kapwa, kundi handa rin siyang tumulong sa mga nangangailangan. So yan ang tunay at tapat na mananampalataya. Ibig sabihin yung integridad hindi nasisira. Kung mayroong mga kapintasan sa mga bagay na nabili, tuwiran niyang sinasabi sa bumibili sa kanya, bagaman ang paggawa nito ay maaring salungat sa kanyang sariling interes sa pananalapi. Ayan, alam na mabuti ni Satanas kung gaano ang kapangyarihan para sa mabuti ng buhay ng isang taong may hindi nababaling integridad at gumagawa siya ng masigasig na pagsisikap upang hadlangan ng mga tao na mabuhay ng gayong buhay. Ibig sabihin, ang tunay na mananampalataya, talagang hindi siya sinungaling, di ba? No, halimbawa, yun nga yung halimbawa dyan, nagtitinda o nagbebenta ng kung ano. Eh, sasabihin mo yung honest issue, di ba? Sabihin mo kung ano yung siraan noon, ano ang disadvantage noon, mga kapatid. Bakit? Yun ang gawin ng isang tunay na mananampalataya. Yun ang talagang buhay ng isang totoong sumasamba sa ating pong Panginoong Diyos. Hindi sinungaling. Tapat sa kanyang ginagawa. Pero meron tayong kaaway mga kapatid, si Satanas. Gagawin niya ang lahat para tayo ay hadlangan na mabuhay ng may tunay na integridad, mga kapatid ko. Tutuksuhin niya tayo na mandaya para sa pananalapi. Tutuksuhin tayong magsinungaling para lamang sa pera. Ayan, mga kapatid, yan ang tatandaan natin. Pagkadating sa pera ay talagang nakakalimutan kung kapatid o kamag-anak mo yung tao na yun. Nakakalimutan mo kung sino yung tao na yun basta't sa pera, mga kapatid ko. Basta sa pera. At ang integrity ng tao ay sinisilaw o binabali ni Satanas sa pamamagitan ng kayamanan. Ayan. Lalo na kung ikaw na lang mag-isa at walang nakakaalam. Di ba? Yung pagsilaw sa kayamanan, yun ang sumisira sa ating integrity. Kaya kinakailangan na ating tawag dito, mapaglabanan ito. Kinakailangan na tayo mismo na mananampalataya ay hindi tayo pasisilaw dito sa kayamanan, kundi tatalunin natin ito sa pagiging
tapat sa Panginoong Diyos. Tayo'y katiwala ng Panginoon. Kaya yung integridad natin, hindi ito kayang mabali ng kayamanan o ng kahit sikretong mga bagay lamang na ikaw lang mag-isa o si Satanas, na hindi ito mababali kailanman. At ano ang dapat gawin natin mga kapatid para hindi ito mabali? Lagi nating isipin na tayo ay magiging tapat sa ating Panginoong Diyos. Lumalapit siya sa kanila na may mga mapangakit na tukso. Si Satanas, di ba? Talagang pinangangakuan sila ng kayamanan. Ayan yung sinabi natin, posisyon. So sa posisyon, hindi lang sa kayamanan, marami ang nagsisinungaling. Marami ang mandaraya para lang sa posisyon. Makamundong karangalan. Marami mga nandaraya din sa mga makamundong karangalan. Kung sila lamang ay magsusuko ng mga prinsipyo ng katwiran at mayroon siyang malaking tagumpay, sabi dito, mula sa malungkot na kasaysayan ng marami na nabigo, natutunan natin ang panganib na kasaganaan. Hindi sila nawalan ng pag-aari ang nasa malaking panganib, ngunit yaong nagkamit ng kayamanan. Madalas na hinihiling ang panalangin para sa mga lalaki at babaeng nasa kapigatian. Ngunit yaong mga nasa kasaganaan ay lalo nangangailangan ng mga panalangin ng mga lingkod ng Diyos dahil sila ay nasa mas malaking panganib na mawalan ng kaligtasan. So ano daw mga kapatid? Kapwa mahirap, kapwa mayaman, yan, kapwa nasa kapigatian at nasa karangyaan ay nangangailangan ng panalangin ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Ibig sabihin, ano man ang estado mo sa buhay, hindi ka exempted sa tukso ni Satanas, di ba? Hindi tayo exempted na, uy, mahirap ako eh. Hindi na ako tutuksoy ni Satanas. No, mga kapatid. Hindi ko mo mayaman ka, ay hindi ka natutuksoy ni Satanas. Ang sabi nga dito, nasa mas malaking panganib nga na mawala ang kaligtasan. Sa mga ano daw? Nasa mga taong may kasaganaan. Bakit? Nang una, ayaw nila na maghirap. No? Gagawin ng lahat para hindi maghirap. Kahit magsinungaling at kahit suwayin ang inuutos ng ating Panginoong Diyos. Yun. Doon naman sa mahirap at salat, no? Kakapit sa patalim at kahit ang Panginoong Diyos ay iiwan para lang sumagana ang buhay. So ganyan mga kapatid ang buhay ng tao dito sa lupa. Mahirap man o middle people or ikaw ay mayaman, lahat tayo nasa panganib na mawala ang kaligtasan natin. Ibig sabihin, nasa panganib tayo na makuha ni Satanas, masira yung integridad natin. So ang pinakasikreto mga kapatid, anuman ang ating estado sa buhay, hindi yan excuse, hindi yan magiging dahilan, kundi anuman ang estado natin sa buhay, kailangan tayo ay nakalapit sa Panginoong Diyos anuman ang mangyari. Anuman ang mangyari, tayo ay sa Panginoon. Bakit? Dahil ang Panginoon ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Diyos na buhay, na siyang nagbigay sa atin ng buhay, mga kapatid. No, hindi po dapat natin baliin ang ating integridad dahil lamang sa ating estado, dahil lamang sa kayamanan, karangyaan, dahil lamang sa posisyon. Sa lambak ng pagkaaba, ang mga tao ay ligtas na lumalakad samantalang iginagalang nila ang Diyos at ginagawa siyang kanilang katiwala. Yun, ligtas ang isang tao sa pamamagitan ng Panginoong Diyos na ang tao ay ginagalang ang Diyos. No, nagiging katiwala siya ng Panginoon sa matayog na togatog kung saan naririnig ang papuri ay kailangan nila ang tulong ng tanging kapangyarihan mula sa itaas. So ibig sabihin ang tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Diyos, nakakapit sa ating Panginoong Diyos palagi. Nakatitig, nakafocus sa ating pong Panginoon. Ang integridad ay hindi po nababali. So ibig sabihin mga kapatid, ang tunay na mananampalataya ay anuman ang estado ng kanyang buhay, talagang siya'y tapat sa Panginoong Diyos. Hindi excuse na mahirap siya. Mahirap siya, lalo pa siyang tapat sa Panginoong Diyos. Kasaganaan, meron siyang kasaganaan sa buhay, may kayamanan siya, lalong tapat sa Panginoong Diyos. Bakit? Pinupuri at sinasamba ang Panginoon dahil ang Diyos ang nagkaloob ng kanyang earthly possession. Di ba? So yun ang talagang boto ng isang mananampalataya. Pero wag tayong mapakasiguro dahil ang kaaway ay nandiyan at tutukso sa atin. No? Tutukso sa atin na tayo ay gumawa ng pagkakamali. Pero ang pinakasikreto pala,
lagi nating isipin katiwala tayo ng Panginoong Diyos. Yun ang standard. Minsan bumabalikos tayo ng ganon. Pero isipin natin tayo katiwala ng Panginoon. No? Binabawi natin. Ibig sabihin talagang lumalaban tayo. Malaking tunggalian nga eh. Malaking tunggalian. At huwag tayong maglala. Itong great controversy na ito ay matatapos din, no? Sa pagdating ni Jesus Christ sa ikalawang pagkakataon. Na ano pat ay may mga isang panahon na darating na susunugin itong si Satanas at hindi na manggugulo pa sa atin. Ang tunay na relihiyon ay hindi isang eksperimento. Isa itong aktwal na pagtulad kay Kristo. Ibig sabihin, ang tunay na relihiyon ay yung karakter ng Panginoon ay nagagawa. Ang karakter ng Panginoon ay naisa sa buhay. Ang Diyos ay mayroong personal na tala ng bawat tao. Sinusubok siya sa pamamagitan ng praktikal na resulta ng kanyang gawain. Ayan. So, ibig sabihin, ang gawain ay talagang tinitignan din ng Panginoon. Bakit? Dahil yan ang bunga na ligtas tayo ng ating Panginoong Diyos. No? Yung mabuting gawa. Kaya nga sa Apokalipsis, di ba? 14:13, ang sabi doon ang mga namatay ay mapapalad. Yung mga namatay sa Panginoon, sapagkat ang gawa nila ay sumusunod sa kanila. Ibig sabihin kasi yung mabuting gawa, yun yung bunga na iniligtas tayo ng ating Panginoon. Yan po yun mga kapatid. Ang tunay na mananampalataya, ang tunay na sumasamba sa Diyos, ang tunay na niligtas ng Panginoon, ang kanilang mga gawa ay ayon sa kalooban ng Diyos dahil niligtas na ng Panginoong Diyos. Di ba? Nagiging bunga na lang yung mabuting mga gawa dahil sa pananampalataya sa Panginoon. Sa madaling panahon ay maririnig ang panawagan. Ano yung panawagan? Magbigay ng isang pag-uulat ng iyong pagiging katiwala. Iyon ang napakaganda dyan. Ano yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoong Diyos ngayon? Saan tayo mayaman ngayon? Saan tayo sagana ngayon? Maaring sa pamilya, sagana tayo sa pamilya, di ba? Pinagkatiwala rin yun sa atin ng Panginoong Diyos, ang ating pamilya. No? Maaring sa ating mga kayamanan, sagana tayo sa kayamanan, pinagkatiwala din yan ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya gagamitin natin ito sa gawain din. Kung wala man tayo ng mga possession na yun, ng mga material na bagay, pinagkatiwalaan tayo ng sarili nating buhay, mga kapatid. Yun ang tatandaan natin. O, kahit wala, hindi man tayo sagana, pinagkatiwalaan naman tayo ng ating isang buhay, ng ating kalusugan. Di ba? Kinakailangan nating ingatan din ito. Yan. Ingatan natin yung ating sarili, yung ating kalusugan. Kaya kung magbibigay ng isang ulat tungkol sa pagiging katiwala, marami tayong mababanggit bilang isang katiwala ng ating Panginoong Diyos. At nawa, ang mabanggit natin at mai-report natin, tayo ay naging tapat sa Panginoong Diyos hanggang sa huling hininga ng ating pong mga buhay. Ayan, hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Bagamat siyempre nakakasala tayo, hindi natin maiiwasan dahil may tinatawag na unintentional sin. Kasalanang hindi sinasadya. Yun yung sa Bible na mayroong nagpuputol ng puno gamit yung axe. Paghampas niya ngayon, naputol yung axe niya at yung ulo ng axe ay lumipad at tinamaan sa ulo yung isang tao at namatay. Kaninong kasalanan ngayon yun? Di dun sa may-ari ng axe. Pero hindi niya sinasadya. Di ba? Kaya yan yung mga unintentional sin, mga kapatid ko, na tinatawag. Talagang hindi natin maiiwasan na magkasala. Dahil may unintentional sin pa dito sa sanlibutan na dahil tayo ay nasa lupa pa rin. Pero ang pinakamahalaga, tayo ay katiwala ng Panginoon. Ang pinakamahalaga, kasama natin ang Panginoon. Bagamat pababa, pataas yung ating buhay, ang mahalaga ay parang, tawag dito, parang currency na diretso pa rin papunta sa Panginoong Diyos ang punta natin. Paakyat pa rin, di ba? Bagamat pa ganun yung buhay, paakyat pa rin. Alam niyo yung pagka kayo ay nakakakita ng mga lines, lalo na sa price ng gold o kaya ng mga sa cryptocurrency, may mga guhit-guhit yun pataas. No? Babataas, pero paakyat. Maging ganun yung buhay natin, mga kapatid, sa sanlibutan na ito. Ang mahalaga, katiwala tayo ng Panginoon, hindi nababali yung ating integridad at sa Panginoong Diyos tayo patuloy na lumalapit at ang Panginoon ang ating kinatatakutan. Ayan. Kung gusto mong maging tapat sa Panginoon, katakutan natin ang Panginoong Diyos. Di ba?
Kaya nga tapat ka sa asawa mo ngayon kasi takot ka sa asawa mo, di ba? Takot kang mawala ang asawa mo sa iyo. Kaya tapat ka sa iyong asawa. Kung paano maging tapat sa Panginoong Diyos? Takot sa ating Panginoong Diyos. Yung respeto sa ating Panginoon ang ating ipakita. So muli po, happy Sabbath po sa inyo pong lahat at patuloy tayong gabayan ng ating Panginoon sa ating pong buhay. Nawa ang ating integridad ay manatili hanggang sa dumating si Jesus at hanggang doon na tayo sa langit magsama-sama. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at ingat po lahat ng mga kapatid natin na babiyahe papunta sa Women's Fellowship diyan po sa Bungabon. Happy Sabbath po muli sa inyong mga kapatid at ibigay na natin kay Brother Melvin ang pagkakataon para sa mga panalangin at sa awit papuri sa ating tagapagligtas. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Lubos ang aming pasasalamat po sa umaga na ito na kami patuloy niyang binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. Sa banal na araw ng Sabat na ito, kayo ang aming kasama. Pinalalahanan kami sa mga panganib ng buhay dahil ang aming mga integridad ay madalas nababali dahil ang aming kahaway, kalaban na si Satan ay napakasigasig gumawa para magbali kami ng aming desisyon. Salamat at aming naliwanagan ang panganib ng kasaganaan na kung saan ito ay patuloy na ginagamit ni Satan para sirain ang aming mga pag-iisip at pagdidesisyon. Salamat po sa umaga na ito na ito ay aming napaalala sa amin at nawa bantayan kami patuloy ng Holy Spirit na ano pa mang mga ini-offer ni Satan sa amin ay aming suriin. Bigyan kami ng karunungan, matalas na paningin at pangunawa na ito'y makita namin mahigit kung ito ay ayon sa inyong kalooban upang hindi namin ito hindi magamit ni Satan para sa amin. Salamat sa mga araw, sa mga lesson sa araw-araw at patuloy na nalalaman namin ang inyong kalooban para sa amin. Sa umaga nito, nais na patuloy na isama sa panalangin ng mga nakikinig ngayon ng mga papunta sa church sa ingatan. Patuloy din samahan kami sa maghapon na ito na malayo sa anumang mga tukso na makapaglalayo sa amin ng pagsamba. Papuri po sa inyo. Dalangin din po namin sina Lia at Hana na gabayan niya po sila sa kanilang pang-araw-araw pamumuhay. Kung sila man ay nag-aaral, sila man ay nagtatrabaho, kung saan man sila naroon sa kanilang paglaki, sa kanilang paglago, samahan niyo po sila na kayo ang kanilang kasama at hindi ang mga masigasig na panunukso ng kaaway para sa ibinapangako ng kaaway na kasaganaan. Nawa alam namin na masarap maging masagana ang buhay, ngunit mas masarap kasama kayo na masagana ang aming buhay sa inyong mga aral, sa inyong mga plano, sa inyong mga gabay at patnubay. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Sa mga papatuloy naming panalangin, nais naming isama sa panalangin ang iba pang mga prayer request, ang paparating na Voice of Youth, ang Church Planting South site sa West at sa South, si Nanay Juning Alpindo, si Lolo Edith, si Angel Prianesa, si Nanay Fina, si Sister Ana Rosbel, si Franklin Punsalan, gayon din ngayon din sina ang pamilya ng mga nakikinig ngayon na kasama na si Hara and Cory, pamilya ni Sister Meden Peligro Kutaw, sina Ate Milen kasama ng kanyang mga anak, manugang, mga apo, at gayon din ng family sa Kalusugan, sa family ni Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, ang family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, Tito Jared Salvado and family, Rona LG Robert, buong Hunsya, Acuevas, Alcusaba family, kasama na si Ariel Lenciona. Dalangin din po namin ng mga naghihintay ng baby, kasama na sina Pastor Nelvin, sila Brother Kevin, Brother James, Brother Nico, at ang iba pa. Kaya hindi ng mga kalakasan, healing at recovery sa mga kapatiran na sumusunod. Sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adel, Tatay Carlito, at ang parents ni Pastor Nelvin at ni Ma'am Karin, si Pinay Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez,
Ate Esther Lopez, Marilita, si Renato Santos, Precious Kabasog, Princess Jorquina, si Aris C, na nangangailangan ng inyo pong pagmamahal at kanyang pangunawa ay mas maliwanag sa mga sandali na ito. Si Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gagasin, Claire Andaya, Judilyn Ferolino, Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos sa mga pangalan po na ito. Kasama ng iba pa na hindi namin nabanggit, kaya kung nakakaalam ng status ng aming kalusugan, ipuwi na ba kami patuloy na inyong mapagpagaling na kamay, pagkaloob sa amin ang aming mga pangailangan ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Hindi lamang ang pisikal na karamdaman, Ama, kaya din ang espiritual na aming karamdaman, na kung saan palagi kami sinisilaw ni Satan sa isang kasaganaan. Nawa ito ay aming makita ng maganda at i-reject namin ito, bagkus makita namin ang kabutihan ninyo sa amin at kayo aming purihin at sambahin bilang isang mapagpalang Diyos, mapagmahal at aming tagapagligtas. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Itong lahat ay aming inihiling sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.